Ang pangalan ko po ay Harold. Itong ibabahagi kong kwento, nangyari noong 1997. Matagal na, pero kahit na ganun, hindi ko pa rin malilimutan ang nangyaring ito. Ganito kasi yun. May kapatid po ako. Siya naman po si Harvey. Itong kuya ko po, nagkaroon po siya ng anak. At yung anak po niya na iyon, ipinaalaga niya po sa amin. Sa nanay at tatay ko, tuwang-tuwa naman kaming lahat. Naiintindihan naman namin si kuya dahil nagtatrabaho ito at nagtatrabaho din naman po yung asawa niya. Linawin ko lang po, hindi pa po pala niya asawa ito. Kumbaga, kinakasama pa lang po. Sa totoo lang, ilang beses pa lang po namin silang nakita. Abala kasi sila palagi sa trabaho. Magkatrabaho kasi sila. So, heto na nga. Ate May po pala ang pangalan ng kinakasama po ni Kuya Harvey. At magmula nga nang malaman namin na nabuntis na nga ito, ipinakiusap kaagad ni Kuya sa amin na kung pwede, kami daw muna ang mag-alaga. Ang nanay at tatay ko naman, syempre, hindi tumanggi. Unang apo eh. At wala rin naman silang masyadong pinagkakaabalahan. Sa bukid lang sila. Habang ako naman, nag-aaral pa po ako noon. May ate rin kasi ako pero nag-asawa na rin po ito. May sariling buhay na rin po. At nasa Cavite na. Samantalang kami po, nasa Pampanga po. Fast forward po tayo. Pagkapanganak po ni Ate May, siguro mga 1 o 2 buwan pa lang po yung bata, dinala na po sa amin. Kailangan na kasing magtrabaho ni Ate May. Miski ang kuya, kailangan na rin magtrabaho. Sa totoo lang po, napakabilis po ng mga nangyari. At tumipas po ang mga taon, nasa pangangalaga pa rin po namin ang bata. Nang 7 years old na po ang bata, nagpaalam po sa amin si kuya, pati si Ate May. Kung pwede raw, dadalhin daw nila ang bata doon sa probinsya nila Ate May. Sa Siquijor daw. Kumbaga, magbabakasyon lang naman. Ipapakilala sa ilan nilang kamag-anak. Wala naman po naging problema. Maayos naman po kasi ang dalawa. Madalas din itong bumibisita sa anak nila. Nagsusustento rin. Kaya sino ba naman kami para bawalin yun? Sila naman ang tunay na mga magulang. At isa pa, kilala naman sila nito at alam naman naming hindi nila ito papabayaan. 2 weeks pong nawala ang bata sa amin. Malungkot kasi sa 7 taon, kasama mo lang po yung bata. Ang kinakatakot nga namin noon ay baka hindi na po isauli sa amin. Taga-Siquijor kasi sila Ate May. Napakalayo. Pero after 2 weeks po, bumalik naman po sa amin yung bata. Naitago na lang po natin sa pangalang Kian. Sa pagbalik po niya, ewan ko pero ako, nakaramdam po ako ng kakaiba sa bata. Ewan, para kasing may iba na sa mga mata niya. Iba na ito tumingin, iba na kumilos. Basta, mahirap talagang ipaliwanag. Ngunit ganun pa man, tinanggap pa rin naman namin ng bata. Siyempre sabi ng katera yun eh. Sila nanay at tatay, miss na miss si Kian. Sa kanila pa nga natulog nung unang gabi. Kung ako ay may napapansing kakaiba sa bata, yung mga magulang ko naman, wala. Parang normal lang sa kanila ang lahat. Kinabukasan noon, umalis na rin po sila kuya at Ate May. Base naman sa kinikilos nila, parang wala naman naging problema. Iniwan po nila ng maayos yung anak nila sa amin. Ngunit, dito na po magsisimula ang lahat. Ako kasi yung tipong tao na observant. Palagi ako nagmamasid sa paligid. Palagi ako nag-o-observe. Tahimik lang ako pero ang daming tumatakbo sa isip ko tungkol sa mga nakikita, naririnig at nalalaman ko. Sa mga panahon po na yan, nagre-review na lang po ako para sa board exam. Engineer po kasi ako, civil, at sa bahay lang din po ako nagre-review. Kapag umaga, doon lang po ako sa labas namin para presko. Marami kasi kaming puno, maraming halaman, kaya kahit tanghaling tapat, maganda po talagang tumambay doon. Habang nagbabasa po ako ng mga lecture ko, napansin ko po si Kian sa malayo. Doon po sa mga alagang manok namin.
Nagtaka naman ako kasi dati hindi talaga lumalapit si Kian sa mga manok. Takot kasi siya dito. Pero bakit ako ganun? Sa unang pagkakataon, nakita kong hinhimas-himas niya ang manok. Natuwa naman ako nun kasi kako, aba, okay ang tapang nakako ng pamangkin ko. Pinabayaan ko lang po siya. Nagbasa lang po ako ng nagbasa noon. Ngunit maya-maya, may narinig po akong kakaiba. Alam niyo po yung tunog ng sinaktan na manok? Ganoon po. Napatayo naman ako at napapunta doon sa pinanggalingan ng tunog. At laking gulat ko po nang makita si Kian na duguan. Meron po siyang hawak na bato at doon sa ilalim niya, nandun po yung manok. Patay. Kadurog-durog. Nasigurado ako, si Kian po ang may gawa. Kian, anong ginawa mo? Wala po tito. Ang kulit kasi ng manok eh. Sabi ko maglaro kami. Ayaw niya. Kian, lagot ka. Kay lolo mo yan. Sus, takot ka dun. Dinala ko si Kian sa loob at sinabi ko sa tatay ko yun nangyari. Miski sila, hindi makapaniwala pero nandun ang ebidensya at umamin din naman si Kian. Ang sabi pa nga niya, ano naman, manok lang naman yan. Nagkatinginan po kaming tatlo. Hindi kami makapaniwala. Ang Kian kasi nakilala namin, hindi sumasagot ng ganun. Duwag nga yun malambing, sweet, gentle lang din. Kaya yung ganong inaasta niya, talagang kinabigla namin. Hindi namin pinagalitan si Kian kasi sa totoo lang, ni minsan, hindi po namin siya napagalitan. Hindi naman kasi pasaway na bata si Kian. May pagkamakulit siya minsan pero hindi po yun nakakainis. Isang bawal mo lang sa kanya, titigil na yun. Kaya pinalipas muna namin yung pangyayaring yun. Ngunit may sumunod pa pong nangyari. Yung alaga po naming aso, pinatay din po ni Kian. Kung takot po siya sa manok, sa aso, kabaliktaran. Sa katunayan, best friend po ni Kian ang aso na iyon. Kaya talagang hindi kami makapaniwala. Lalo pa kung makita niya kung papaano niya pinatay yung asong yun. Pinagtataga po. Pinagsasaksak gamit ang gulok ni lolo. Sa 7 years old na bata, hindi mo talaga may isip ang bagay na yun. Papaano nangyari yun? Yun na po yung unang pagkakataong napagalitan po ni lolo si Kian. Tinatanong nito kung bakit niya nagawa yun. Pero ang tanging sagot lang ni Kian, pakialam niyo po ba? Naiinis ako sa asong yan Ang ingay-ingay sa gabi. Halos atakihin po sa puso ang lola ko. Mapagdamdam kasi yun. Tsaka hindi kami makapaniwala na yung pinalaki po naming bata, yung mabait, yung matino, yung malambing, nagkaganoon. Sumama talaga ang loob ng lola ko noon. Lalo na ang lolo. Kulang na nga lang gulpihin niya si Kian pero pinigilan ko ito. Ako ang kumausap sa bata. Kian, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Huwag mo akong inisin. Baka gusto mong isunod kita sa kanila. Habang pinabanggit yun ni Kian, ewan ko pero parang nag-iba yung itsura ni Kian. Parang hindi na siya yun. Nakaramdam nga ako ng takot sa kanya. Napalabas na lang ako ng kwarto. Miski ako, hindi makapaniwala at hindi malaman ang gagawin. Tinawagan po namin ang nanay at tatay niya. Sinabi namin yung mga nangyari. Tinanong ni nanay at tatay kung meron bang nangyari doon sa probinsya nila Ate May. Kaya nikakaganoon yung anak nila. Pero wala naman daw. Kaya kaming lahat talagang hindi makapaniwala. Ano ang nangyayari kay Kian? Isang madaling araw po. Nagising ako kasi nakaramdam po ako ng pagkaihi. Bumaba ako. Umihi ako. Paglabas ko po ng CR, may narinig po akong may gumagalaw doon sa may kusina namin. Napatago nga ako bigla. Nawala ang antok ko.
Baka ako magnanakaw. Naririnig ko na parang may gumagalaw sa mga kasangkapan namin. At pagsulip ko, laking pagtataka ko nang si Kian ito. Tatawagin ko na sana pero natigilan ako. Kinuha niya kasi yung pinakamalaking kutsilyo namin. Tapos nakita kong ngumiti siya. Kinilabutan ako noon. Nagtago ako. Bala kong alamin kung ano ang gagawin niya. Dala-dala ang malaking kutsilyo. Naglakad si Kian paakyat po doon sa may taas namin. Nakakatakot po yung ngiti niya. Ako naman, dahan-dahan lang ako. Sumunod ako sa itaas at laking gulat ko nang pumasok po si Kian doon sa kwarto ng lolo't lola niya. Pagkita ko, sasaksakin niya ang mga magulang ko. Hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Tumalon na kaagad ako sa kanya. Sumigaw ako. Hinawakan ko siya. Nakita ng mga magulang ko ang nangyari. Hindi sila makapaniwala. Biglang-bigla sila. Balak silang patayin ng sarili po nilang apo. Ang nakakabigla po, maliit lang po na bata si Kian, pero napakalakas niya. Pinagtulungan pa namin siya ni tatay para lang po maitali at maigapos. Iyak ng iyak si Lola. Tinawagan namin yung mga magulang niya. Sinabi po namin yung nangyari at pagsapit po ng umaga, dumating si Kuya Harvey, pati si Ate May. At sa pagkakataon na yun, may kasama na silang isang matanda na base kay Kuya, isa raw albularyo. Hindi kami paniwalain sa mga ganyang klaseng kwento. Mga folklore, mga katatakutan, mga kababalaghan. Pero sa nangyayari kay Kian, hindi na kami tumutol pa sa gusto ni Kuya Harvey at Ate May. Mabilis pong nagritual yung albularyo. Nagbasa ng mga kung ano-ano. Nagsindi ng kandila at marami pang bagay na ginawa. At makalipas po ang ilang mga sandali, nagsalita na rin ito. May pumasok na elemento sa katawan ng batang ito. Masama, delikado, mapanganib, mabutit na agapan nyo. Dahil kung hindi, mamamatay kayong lahat. Natakot kaming lahat. Maya-maya pa, marami pang ginawa yung albularyo. At ang pinakahuli niyang ginawa ay naglabas po ng isang bote at itinutok yun sa bunganga ni Kian. Walang mali po si Kian sa mga sandaling ito. Pero laking gulat po namin nang bigla siyang nagmulat at bumuka ang bibig. At kitang-kita po naming lahat. May itim na usok po na lumupas mula doon at ipinasok po ito ng albularyo doon sa may bote. Pagkatapos nun, tinakpan po ng albularyo ang bote. Binalutan niya ito ng tela tapos ay nilagay sa bag niya. Ayos na ang batang iyan. Kailangan ko na ring umalis dahil may gagawin pa ako sa elementong ito. Umalis po yung albularyo ni hindi na nga ito nagpabayad. Pero ang sabi naman ni Kuya at Ate May, sila na lang daw dalawa ang bahala sa bayad nito. Samantala, nagmulat na po si Kian noon. At nakita ko sa mga mata niya na nagbalik na po siya. Awang-awa kami sa kanya kasi nasasaktan daw siya. Bakit daw siya nakatali? Naihilo daw siya. Nasusuka rin. Hingi lang kami ng hingi ng tawad sa kanya. At hindi po namin sinabi sa kanya yung mga nangyari. At ang huli nga niyang natatandaan, inandoon pa nga raw sila sa may Siquijor. Takot na takot kami noon. Pero mas nangibabaw ang awa namin sa pamangkin ko. Sa murang edad, naranasan niya ang bagay na yon. Sa awa po ng Diyos, simula po na nangyari yon, hindi na po ito naulit. Hindi na po pinayagan ni nanay at tatay sila ate at kuya na hiramin yung kanilang anak. Kahit saan magpunta, pinagbawalan na ito. Kung gagala nga sila, kundi kasama ang lolo't lola, ako ang kasama. Hindi na po nagtiwala sila nanay at tatay sa mag-asawa. Kahit sino naman kasi ay madadala kapag ganoon na nangyari sa pinakamamahal nilang apo.